Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito pong pagkakahuli kay Pokis, pagdakip po o pagkakaso kay General Pokis. Ayon po sa kanyang abogado ay gusto pong gawing sample si General Pokis na eto yung mangyayari sa mga kritiko, no? Yung mga tutol sa pagnanakaw, tutol sa korupsyon, eto ang sasapitin ninyo. Kayo ay magkakaroon ng kaso, kayo ay gigipitin, kayo ay ihaharas. Yan po yung masasabi natin na tila tinatakot yung mga kritiko ng pagnanakaw. Pag-usapan din po natin, ito po, finally, nagsalita na po yung kampo ni Cabral. Yung abogado niya po nagpa-interview, narinig ko po rito kay Karen Davila, pinakinggan ko. Ang galing po talaga, no? Talagang kasi sabi nga ng abogado, yung dahilan po ng depression, may depression po si Cabral. Yun pong very obvious naman na may depression yung tao, no? Pero yung dahilan po ng kanyang depression, yun ginagawa siyang scapegoat. 'Di ba? Napunan na natin 'yan. Lalo na po nung sumakabilang buhay na po si Cabral. Lalo na po siyang ginawang scapegoat. Lalo na ngayon, 'di ba? Siya na talaga yung tinuturo pa na mastermind ng lahat na imposible naman sa matitinong mga tao imposible pong maganap. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Live po tayo, ha? Kaya lang, mamaya na po tayo magbasa ng inyong mga komento para tuloy-tuloy po itong ating talakayan. Ayan, pag-usapan po natin. Ay, teka muna. Bago natin pag-usapan yan, wala pa pala tayo. Ayun, meron na isa na. Akala ko, wala pa tayo sandaan eh. Okay, pag-usapan po natin ngayon, ano ba unahin natin? Kung ano na po mauna dito para wala nang kawala, no? Ito po, pakinggan natin ng ilang Yung ar saglit lang. yung ar pag yung ar Ilang pag saglit yung ar lang po itong pag-aresto pahayag ni yung ar Romeo pag-aresto Pocis nung siya yung po. ar pag yung ar Yung latest po, no, nakapagpiyansa na po si General Pocis dito sa isinampa sa kanya na ayun na nga, no, yung kasong rebellion at sedisyon. So, ganun talaga ang buhay. Ito po, pakinggan po natin. Maikli lang naman to, yung sinabi po ni General Pocis. pag-aresto ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, hinuhuli, inaaresto tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam natin na makulong, mapapanagot, pero wala. Yung background ng decision. Pag-aasaban ko sa gobyerno. Ayun na nga eh, yung inciting
Pasensya na, pasensya na. Alam ko nag-react na naman kayo. Katulad po ng sinasabi natin, no? Ang tanong po, bakit sabi ni General Pokis, bakit yung mga katulad niya na tumututol sa korupsyon, yun yung pinakukulong, yun yung kinakasuhan. Samantalang yung mga totoong magnanakaw, yun po yung walang mga kaso, 'di ba? Yan po ang pinakamalaking katanungan natin diyan, no? O ngayon sa question po ng rebellion ba 'yon o sedition ba yung kanyang ginawa? Pakinggan po natin. Ay teka, para hindi na po ako palipat-lipat, meron na pala akong biniling uli earphone. Saglit na saglit lang. Nasaan na ba 'yun? Nasi Nasira kasi yung earphone kaya bumili na ako. Ito yung kinakailangan ikabit para hindi na ako tanggal ng tanggal. Hello, hello. Test mic. Ba, malinaw. gobyerno or sa AFP? Ayun na nga yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao, na tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis. Okay. Ako, saksi po ako rito sa sinasabi na to ni General Pokis. Dahil nakita po namin kung paano mag-rally to. Tandaan po ninyo, sabi nga natin, napakarami pong grupo ng mga Duterte, no, na nagrarally. Pag panahon po ng rally, iba-iba po 'yan. Ito pong grupo po ni General Pokis, yung UPI. Yan po yung grupo na kinakantsawan ng ibang grupong Duterte dahil ang sabi nila, bakit hindi na nanawagan ng BBM resign? Oh. Kung sino pa po yung hindi na nanawagan ng BBM resign, yung grupo na hindi na nanawagan ng BBM resign, yun pa po yung gusto po nila yun pa po yung sinampahan ng sedisyon at saka rebellion. Kaya nakakapagtaka talaga, no. Pero mas maganda pong paliwanag, kaya po may kaso si General Pokis. Kasi nga gusto po siyang gawing halimbawa na ito yung mangyayari sa inyo. Lahat po yan halimbawa sa mga congressman na pinupunan ninyo yung pagbabudget, sa mga congressman na naglalantad ng mga kalokohan sa budget. Sasampahan namin kayo ng isususpend namin kayo katulad ni Kiko Barsaga, or kayo ay gigipitin namin katulad ni Lebiste, uupakan namin. Yan po yung gusto nila, no? Kung sino po yung mga naglalantad. Paulit-ulit tayo rito pero yan po ang katotohanan, no? Sabi nga, pamimiloso po nga ni Yesesio, Attorney Topacio, sabi niya nga, maraming salamat Mr. President, tinupad ninyo na may makukulong. Pero hindi po, hindi po yung mga magnanakaw ang napakulong. Ang pinakulong po, yung mga galit sa pagnanakaw. Kaya ang hirap umasa dito sa gobyerno na to, no? Kaya naman sila nagagalit, sabi nga ni General Pokis. Nakita nyo naman, nangako ang ating Pangulo bago magpasko. Enero na, wala pa rin pong nakukulong na malaking isda. Di po ba? Alam niyo po, iniisip ko lang, siyempre namimiss natin si Tatay Digong palagi, di ba?
Ang hirap, no? Alam niyo po ba yung salitang BBM resign o Marcos resign o i-give up mo na yan? Ikaw pa rin po yung magpapasya niyan. Eh. Wala naman pong panawagan, alam niyo po, para matawag po na nanghihikayat ka ng rebellion o sedisyon. Talagang direkta po sinasabi mo na pababagsakin natin tong gobyerno na to. Tayo po, kahit po yung salitang BBM resign, kumbaga nakikiusap pa tayo kay BBM. Hindi po siya patalsikin eh. Di ba? Hindi ko po maintindihan kung bakit po ganun na lang yung gobyerno natin, kung bakit ganun na lang mag-react sa mga kritiko niya. Kung ano po yung punot dulo ng attitude na ganyan ng ating pamahalaan. Natatandaan ko po si Tatay Digong, hindi pa po nag-iinit yung pwesto, yung puwet sa pwesto. Kauupo-upo pa lang po, kapapanumpa po lang. Inatake na kagad ng mga dilawan yan. Sila Dilima, di ba? Sila, maski si Lenny. Meron na kagad silang hashtag Aus Duterte. Iba po yung BBM resign sa Aus Duterte. Yung BBM resign po, hinihikayat mo lang yung Pangulo na mag-resign na siya. Yung Aus Duterte, nananawagan ka na sipain sa pwesto si Duterte. Palayasin sa pwesto si Duterte. Sino sa tingin nyo, anong panawagan sa tingin nyo yung mas karapat dapat sa rebellion o sedisyon? Di ba yung Aus Duterte? Pero bakit wala pong sinampahan na kaso si Tatay Digong sa mga sumisigaw ng Aus Duterte? Meron pa nga Let Lenny Lead, di ba? O hashtag Let Lenny Lead. Kasabay yan eh. Aus Duterte, Let Lenny Lead. Magkatumbal yan eh. Direkta po yun, no? Nananawagan sila na tanggalin si Duterte at paupuin si Leni Robredo. Alam niyo po kung anong meron kay Tatay Duterte? Kay Tatay Digong? Kung bakit hindi niya kinakasuhan yung mga kritiko niya? Marunong siyang mamuno. Marunong siyang maging presidente. Hindi siya nai-insecure. Walang inseguridad. Yun eh. Kung ikaw, alam mo yung ginagawa mo bilang Pangulo, alam mo rin, hindi ka dapat balat sibuyas. Mainit na mainit sila kay Pokis dahil galing sa militar, akala nila, alam niyo yung napaka-insecure mo? Saan nagmumula yung inseguridad? Di ba? Nagmumula yung inseguridad na yan dahil ramdam po nila yan. Kung hindi imposible naman hindi sila nasasaktan sa mga rating ng survey. Hindi normal na pag-iisip po yan ng isang pinuno. Yung punong-puno ka ng inseguridad. Kahit saan po pag may insecurity, nawawala sa diskarte. Tignan nyo yung mga seloso at selosa. Sa kaseselos. Diba? Naapektuhan na yung kanilang relasyon. Nakichismis pa sa mga relasyon. Hindi sila secure sa kanilang ano eh. Yan po ang mahirap na kalagayan ng mga taong ganyan, no? Yung wala sa maayos na kaisipan ng mga pinuno. Mindset ba? Mindset. Si Tatay Digong, alam niyo si Tatay Digong, may mga nagsisip-sip sa kanya, balik ko lang ng konti. Narinig ko yun, naka-live sila nun eh. May nagsisip-sip sa kanya, Mr. President, sampahan kaya natin ang kasong
ay ng impeachment si Leni Robredo kasi at that time dumadayo pa, pumupunta pa sa ibang bansa si Leni. Alam ko nagpunta na US para siraan yung gobyerno natin. Pwede, no? Pwedeng ground. Kasi parang binibenta mo yung bansa mo sa ibang bansa eh. Pwede. Kaya lang, bakit naman gagawin ni Tatay Digong yun? Sabi nga ni Tatay Digong, huwag niyong ano yan, kalimutan niyo yung impeachment na yan. Binoto ng tao yan. Imagine, yung vice president niya na wala nang ginawa kundi atakehin siya. Kasi simula pa lang, inaatake na siya. Imagine niyo ang sinabi ni Tatay Digong, binoto yan ng tao. Ay oo, seloso po ako. Baka kala nyo hindi kahit na seloso, biro-biroan lang nagseselos ako eh. Kahit wala kay relasyon. Alam niyo naman ang seguridad ko eh. Okay, kalimutan muna natin yan. Dito muna tayo sa topic natin. Mamaya nyo na ipasok yan. Pag question and answer na ulit. Nasa na tayo? Nawala tuloy ako. Ayan, yung kay Pokis, no? Ang isa pang ginawa nila, hindi nila pinakiusap kay Pokis yung abogado. Tinaguan siya ng abogado. Alam mo yun? Tsaka talagang, alam nyo, no? Yung timing talaga lagi, no? Laging tuwing bababa yung eroplano, nagkaroon na sila ng formula, no? Tuwing bababa yung eroplano, pwedeng hulihin. Di ba? Okay. Punta na po tayo rito sa ibang balita. Eto, katulad nito. Paano hindi bababa ang rating ng ating Pangulo? Ito po yung mga tagapagtanggol nila. Etong nagngangalang Pebbles Kunanan. Pinagkukunan daw to ng mga impormasyon ng mga BBM vloggers, mga BBM supporters. Tignan nyo po kung paano po mag-post. Bakit ang taas ng ratings ni Sara hindi naman nagtatrabaho? Hindi ba yan din yung sinabi ni Jam Magno? Yan din yung pare-pareho lang sila, no? Nang sinasabi. Hindi nyo ba napupuna? Kung ano sabihin ng mga to, pare-pareho lang. Jam Magno man, Pebbles Kunanan man. Bakit daw ang taas ng ratings ni Sara hindi naman nagtatrabaho? Nagmumura. Nagpa-people's power. Gustong ipapatay ang presidente. Bakit mataas ang trust ratings mo? Saan kayo nag-survey? Sa impyerno? Ano po na itutulong nitong mga, ito po yung mga followers ni BBM, ito yung mga pinagkukunan ng mga ideya, ito yung, dito ba nagmumula yung mga mahuhusay nilang ideya sa tao na to? No wonder kung bakit bagsak ang rating nyo, Mr. President. Yan pala yung mga pinagkukunan ng impormasyon ng inyong mga kapanalig. Anong uri? Hindi po ba? Mr. President. Ito po. Ito po si BP Sara. Nagpa-picture po sa kanya itong courtesy call of Her Excellency Sarah Hulton, Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Philippines. Office of the Vice President Inday Sara Duterte, Mandaluyong City. Tignan nyo po to si BP Sara. Yan po ang tunay na nakikipagtagpo sa mga ambasador. Ito si Ronald Llamas. Kiniklaim niya po na nakikipagkita siya sa mga ambasador. Niwala namang picture. Manong ilabas mo yung picture mo na kayo ay nag-usap ng mga ambasador na sinasabi mo? Di ba? Sabi ni Llamas, may mga nakausap daw siyang ambasador na
pag si Sara Duterte daw ang nanalo, babagsak ang Pilipinas, matutulad daw tayo sa North Korea. 'Di ba? Nakita nyo po kung ano pong uri ng tao to si Llamas na to. Wala po naniniwala. Ang hirap, no? Kung nagsasabi ka ng mga bagay-bagay tapos walang naniniwala sa'yo. Ronald Llamas. Ito sabi niyo, yung mga kausap ko mga ambassador, sabi nila, kapag nakabalik yung mga Duterte, you will be a failed state. Para kayong North Korea. Sino kaya yung nakausap niyang ambassador? Lahat nagdududa sa kanya kung may kausap ba talaga eh. O extension ng panaginip ni Llamas ang lahat. Alam mo, dapat imbestigahan to si Llamas. Kasi national security po yan. Biruin nyo, pangalawa sa pinakamataas. Pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansa natin, Vice President. Tapos, pinag-iisipan pala ng masama ng mga ambasador. Aba, palayasin yung mga ambasador na yan. Ganun kaliit ang tingin nila sa pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Dapat yan, imbestigahan yan si Llamas at sabihin kung sino mga ambasador at palayasin, papalitan. Paano kayo makikipagtulungan sa Pilipinas? Ambasador kayo, nire-represent nyo yung bansa nyo. Tapos masama, maliit ang tingin ninyo sa pangalawang Pangulo namin. Kung nagsasabi ng totoo si Llamas, imposible po. Matataas na tao po yan. Nagre-represent po sila ng bansa nila. Hindi po basta-basta makikipag-usap yan sa mga katulad ni Llamas. Alam niyo ba yung representative ka ng bansa mo? Nire-represent po niya si King. Si King Charles po ang nire-represent niya. Yung Prime Minister po ng UK ang nire-represent niya. Tapos sasabihin niyo makikipag-usap kay Llamas. Minsan, yung mga magkakatropa na yan, ang lalaki ng ulo, ang taas ng tingin sa sarili, no? Katropa niya si Haider yan, eh. Tsaka si Esguerra. Pare-parehong okay. Punta na tayo sa ibang mga balita pa. Marami tayong balita eh. Tamo, tinatanong ka ni Malutikia. Sabi may mga nakausap na ambassadors si Llamas. Magiging failed state tayo, mala North Korea pa. Who are the ambassadors? When did you talk to them? No, 'di ba? Alam niyo po, ginagawa ng balita, masamang balita. Alam niyo yung mga ambassador, hindi po yan kikilos nang hindi alam ng kanilang prime minister, ng kanilang presidente, o ng kanilang hari at reyna. Hindi po yan, ang ambassador po, nire-represent lang niya yung bansa niya. Hindi po siya pwedeng magsalita ng kanyang, hindi katulad yan ni Anticler na paghahalo yung haka-haka sa totoong sinasabi ng presidente. Okay. Ito po sinabi naman ni Kifichu. Politicians are jealous of the Duterte popularity. They aren't jealous of what the Dutertes had to sacrifice to get to that level of adulation. Alam nyo, maganda tong sinasabi ni Kifichu kasi totoo to eh. Ang dami po, no? Ang dami po nangangarap na politician na sana kasing popular sila ng mga Duterte. Parang akala mo lang walang ka-effort yung mga Duterte.
Hindi po magiging popular ang mga Duterte dahil pangalan lang nila. Hindi po. Yan po ang resulta. Yung popularidad po ng mga Duterte, yan po ang resulta ng pagiging mahusay na leader nung tatay nila. Naranasan na ng Pilipinas kung paanong maging presidente yung isang Duterte. Tumahimik ang buong bansa. Napakaraming proyekto ang naisagawa. Proud na proud. Alam na mga OFW yan kung gaano ka-proud ang mga Filipino around the world nung panahon ni Duterte. Kinikilala, meski ng mga superpowers na leaders. Hindi po nakikinakaw ng kamay si Duterte. Talagang si Duterte po, kada a-attend ng mga summit, kada a-attend ng mga conference, star ng Noche Buena si Duterte. Hindi po niya kinakailangan na makiamot. Siya po yung pinupuntahan ng mga leader para makipagkamay, makipagpicture. Dahil sikat at proud po tayo. Nung panahon ni Duterte, proud na proud ang mga Pilipino all over the world nung panahon ni Duterte. Hindi po yan nakamit ng mga Duterte dahil sa tokis-tokis lang. Wala pong nakita ang tokis. Panahon na po ng social media ngayon. Ang dali pong maghanap kung may nagawa ang tao o wala. Ang tagal-tagal na ng mga naninira. Ang tagal-tagal na ng mga pro-Duterte vlogger, pro-BBM vloggers. Ang tagal-tagal na ng mga dilawan na sinisira yung mga Duterte. Yung mga pro-BBM vloggers. Bakit ayaw nyo namang ipagmalaki yung mga nagawa ni BBM? Panay na lang kayo paninira sa Duterte. Wala kasing mga pagmamalaki, Badong. Tinatanong pa ba yan, Badong? Wala silang maipagmamalaki. Kaya nga proud na proud sila na bukas presidente pa rin si Marcos eh. Di ba? Yun na yung achievement nila eh. Bali na, bukas presidente pa rin si Marcos. Presidente pa rin si Marcos, yun na yung achievement nyo. Ito po, sinabi po ng isang maka-Duterte. Sa totoo lang, madaling talunin ng Duterte brand ni na Bongbong, Lisa at Martin. They have the funding and the numbers in Congress and Senate. Kung nag-allocate lang sila ng pera para sa mga ospital, schools at mga kalsada, kahit mangulimbat pa sila ng up to 30 to 40%, pero nakikita ng mga taong may nangyayari, okay na rin. Kaso, mga tamad at pagnanakaw lang ang alam. Mga inatupa, ghost projects at pulburon at junkets at grand luxurious parties. Correct na correct. Di po ba? Ang dali pong i-please ng tao. Alam nyo po, nung kapapanalo ni BBM, alam nyo kung ano yung nasa isip ko, paano kaya kung si BBM sundan niya si Tatay Digong at siyempre mahigitan niya, no? Kung susundan niya yun, parang yung kay Xi Jinping ngayon, sinundan niya lang si Deng Xiaoping eh. Pero mas mayaman na yung China ang panahon ni Xi Jinping. Ano kaya mangyari? Makakalimutan kaya natin yun yung kinakakaba ko nun eh. Na baka makalimutan natin yung Duterte legacy dahil sisikat si Bongbong, etc. etc. No? Hindi. Kaya hindi natin makalimutan yung mga Duterte, si Tatay Digong, at saka ang pag-asa natin yung mga Duterte kasi naranasan na natin lahat yan eh. Naranasan na natin yung uri ng pamumuno nila. Si BBM, siguro ang masasabi ko, dati sinasabi ko pa baka second to the worst siya. Pero ngayon undisputed
the worst president. Kasi ang ganda ng minana niya eh. Di ba? All you have to do is follow. Wala ka nang iisipin pa. Duterte already done the hard work, yung kumbaga sa anong tawag doon? Kumbaga sa pagtatanim ng palay, si Duterte na yung naglinis ng sakahan, no? Nagtanggal ng mga damo, nag-araro, nagtanim ng binhi. Alam mo kung ano lang gagawin mo na? Okay na lahat. Malinis na lahat. Itatanim mo na lang yung mga binhi para lumago. Itatanim mo na lang. Wala ka nang gagawing iba. Itatanim mo, maghihintay ka ng, kumbaga lahat ng dirty works, sinimulan na ni Duterte. Kung may mga puno pa dyan, kagubatan, di ba? Nagsimula si Duterte, gubat yan. Tinanggal niya yung mga hawan dyan, lahat ng mga balakid para mataniman yan. Inararo na niya, tinanggalan niya ng mga damo. Lahat. Nagtanim pa ng binhi. Maayos na. All you have to do, yung binhi na tinanim ni Duterte, itatanim mo lang. Hindi mo pa nagawa. Kumpleto na. Worse. Ang hirap, no? Ang sakit sa dibdib. Minsan nasasaktan pa rin ako sa dibdib kahit na ang tagal-tagal na natin siyang kilala, no? Ang sakit pa rin sa dibdib, no? Yung nakakapanghinayang. Droga. Halos nalinis na ni Tatay Digong. Susundan mo na lang. Pinasama nyo pa. Okay. Punta na po tayo rito, no, yung kay Cabral. Alam nyo, maganda po tong ni Attorney May Divina Gracia. Ang ganda po ng paliwanag eh. Siyempre, makakabral to, no? Ay, hindi naman natin tinitake na lahat ng sinabi niya ay totoo. Pero, ang laki talaga ng panghinayang ko kay Marcoleta. Kasi ito na yung tinutumbok ni Marcoleta eh. Bigyan lang natin kayo ng big picture ah. Si Saldico po, siya yung pangunahing nagtatrabaho. Kumbaga siya yung frontman. Siya yung lahat na nagtatrabaho. May mga kumukubra lang, yung mga mas boss niya. Siya talaga yung nagtrabaho ng insertion sa BICAM. Aminado yan si Saldico. Buhat nung naupo si Marcos, yung kanya na yung budget, 2023, 2024, 2025 budget. Trabaho talaga niya sa BICAM. Yung lahat ng ini-insert dyan, kay Saldico yan. Siya talaga yan. Si Saldico talaga yung nagpasok. Tapos, dinideliveran niya lang ng yung mga mas mastermind pa sa kanya. Tama yan si Saldico. Ang hindi ko lang pinaniniwalaan kay Saldico, yung parang wala siyang ninakaw. Yun lang eh. Pero lahat ng sinabi niya, tumpak na yan eh. Sakto na yan. Huwag mo sabihin lang sa amin na walang natitira sa'yo. Ibig sabihin, ang gusto niyang palabasin kasi, diniliver niya lahat kay Martin tsaka doon sa Malacanang. O malapit sa Malacanang. Yun lang ang hindi totoo, pero sakto na yun eh. Naunawaan na natin. Dalawa po yung nakawan sa budget, di ba? Yung sa NEP at saka tong sa insertion. Kaya yung nagpapalusutan, yung nagsasabi na,
Bakit meron insertion si BBM? Kung may insert siya, dapat dito lang sa NEP. Di ba? Alam niyo po, wag na po si BBM kasi maraming maka-BBM eh. Ligtas sarili. Halimbawa po ang isang magnanakaw, akyat bahay. Pag ang akyat bahay po ba na magnanakaw, halimbawa ang punteriya niya yung natiktikan niya na maraming mga cellphone na naka lang diyan sa sala. Eh nakita niya bukas yung kwarto, walang tao. Doon lang ba siya sa sala magnanakaw? Yun yung nakakalimutan nila eh. Ang magnanakaw po, pwedeng magnakaw sa insertion sa Bicam. Pwede rin siya magnakaw sa NEP. Nakakalimutan kasi natin yun eh. Niloloko tayo ng mga to eh, sa mga, paano magnanakaw yan? Kung magnanakaw yan, hindi totoo yung kay Saldi ko na insertion. Di ba? Pagtatanggol nila eh. Na may insertion daw ang Pangulo. Paano magiging makatotohanan yan? Una, si BBM nga nagbulgar niyan eh. Hero pa eh. Hero pa si BBM sa kanila eh. Kumikilos ba ako? Okay naman. Okay. Kung may nanakawin, sa NEP na lang dapat. Ang tanong, hindi ba siya pwedeng magnakaw na sa Bicam? Magnakaw pa sa NEP? Kayo naman, no? Okay. Hindi po, pakinggan nyo lang muna to. Kahit hindi kayo naniniwala na patay na si Cabral. Maganda po tong pinupunto ng abogado niya. Maganda kasi itong sinasabi. Doon pa rin papunta eh. Okay. So, ang sabi ni Cabral, ng abogado ni Cabral, depressed siya, di ba? Ang dahilan ng depression kasi siya yung gustong gawing scapegoat. Ang punto ni Cabral dito, sumusunod lang ako eh. Sabi niya nga sa abogado, ma'am, bakit ako nang tinuturo nila eh? Sumusunod lang naman ako. Sumusunod siya sa amo niya, si Bunoan. Di ba kayo nagtataka, bakit ayaw pabalikin si Bunoan? Wala po nagsasalita na pabalikin si Bunoan. Bakit? Bakit po hanggang kay Cabral lang tayo? Bakit po gusto nila hanggang kay Cabral lang isisi lahat? Di ba napakagandang scapegoat, lalo na ngayon na sinasabi na wala na si Cabral? Di ba ang gandang scapegoat na yan? Wala na. Tapos na. Nilibing na kasabay ni Cabral. Yan yung abogado niya nagsasalita. Ang nangyari pala dyan, babagsak pa rin dito po sa mga congressman. Kay Saldi ko pa rin pala ang bagsak ng lahat ng yan. Kasi ang pinagawa ni Bunoan, ito po ang pinagawa ni Bunoan kay Cabral. Sa abogado to Hindi naman ako 100% naniniwala. Pero may sense eh. Ang ginawa nila para mawala na yung pinapaboran ng mga district, algorithm na. Ilan yung populasyon, no? Ano yung mga pangangailangan niyan, hindi na yung by herit. Yun daw yung sinubmit ni Cabral. Sabay pagdating po, nag-request kay Bunoan, si Saldi ko, ayon sa abogado ni Cabral, na bago na naman. So, ang may control na po, yung congressman na naman, through Saldi ko. Kaya babalik po kala Saldi ko sa sindikato Di ba? Na si Saldi ko at umaamin po si Saldi ko na sinindikato talaga nila. Isa po yan, hindi lang po pala yan yung una. Ayun naman sa pamilya, no? Kung ikaw asawa ni Cabral, may mga tangka na pala noon pa si Cabral na kitlin ng kanyang sarili. Naghiwa na si Cabral, nag-practice na si Cabral na tumalon dun sa hagdan nila.
Kaya nauospital na, ilang beses na pala nagtangka. Nakitli ng kanyang buhay. Eh kung ako po ang asawa ni Cabral, di ba? Ganyan na pala yung attitude nung ni Cabral. Aalalayan ko na parang, ewan ko lang ha. Pasensya na Mr. Cabral. Pero hindi ko makuha yung bakit hindi parang wala ka pa rin lagi sa tabi niya. Bakit si driver lang ang kasakasama? Okay, thank you very much muna rito kay Kaingo. Anong pangalan nito? Kumbaga, Kaingo method. Yan. Maraming salamat sa 199 pounds. Shoutout from United Kingdom, Kim Lof. Kim Lof pala siya. Ang pangalan niya Kim Lof. Okay, mga kapatid, ibig sabihin, hindi po nasunod yung paraan ni Cabral na ang nasunod pa rin yung pagkukwenta ni Saldico. So sa NEP, ngayon nakikita natin yung NEP nakala natin kay Cabral, sinasabi ng abogado niya, kay Saldico pa rin pala yun. Na binago pa rin, ang nasunod pa rin, hindi yung kwenta ni Cabral, kundi yung kay Saldico pa rin na pagtatara-tara dyan sa NEP. Siguro, nararapat pang maglabas ng isang video si Saldico hinggil dito sa NEP na to. Nalilinawin niya yung kung tama ba yung sinasabi ng abogado ni Cabral. Pero ito po ang malupit doon. Meron pa rin po na special para sa speaker at sa Senate President. Ayun po yun eh. Meron pa rin po silang special doon sa NEP para sa kanila. Ayon po sa abogado. Kaya talagang nakakaano pa rin, no? Nakakasama pa rin ang loob. Na ilang tao lang naman yung tinuturo. Sila pa rin eh. Di ba? Senate President, Chis Escudero, si Martin Romualdez, si Saldico. Same people. Nakakapanghinayang hindi nila tinutuloy yung investigasyon. Lacson. Pasokan na, Lacson. Ano na? Mag-iimbestiga ka pa ba? O dadaanin mo na lang sa press conference lahat? Nakakapanghinayang po dahil very powerful. Very powerful po yung yun pong Blue Ribbon Committee. Pero biro, napaka-powerful po niyan tool para mag-imbestiga sa mga kawatan sa gobyerno. Pero sayang, sinasayang niya. Hindi po totoo yung mga sinasabi ng Dilawan na walang silbi yung ICI kaya gumawa tayo ng batas para panibagong ICI. Lakasan natin. Alam niyo po, wala akong kabilib-bilib dyan sa gumawa ng batas ang solusyon. Kasi marami na tayong batas. Ibig nyo sabihin, wala ba tayong batas laban sa pagnanakaw? Thank you very much kay Miss Judge na nagbigay po sa atin ng 100 pesos na pangkape. Wala pa po bang batas laban sa pagnanakaw? Meron na eh. Di ba? Hindi nga natin maipakulong yung mga lumabag na nga sila sa batas, hindi pa natin maipakulong eh. Tapos, ang solusyon nyo, gumawa tayo ng batas. Para saan po? Para maipakulong yung mga lumalabag sa batas? Lumalabag na nga sila sa batas ngayon eh. Nakikita nyo po ba yung problema? May nakawan ngayon. Magpasa tayo ng anti-dynasty law. Ano po koneksyon? Paano malulutas niyan? O bawal na kayong maging ano? Ganun ba? Ibig sabihin, pag nagpasa ka ba ng anti-dynasty law, mawawala na ng malulutas na yung problema natin na
ghost project. Ang problema po natin, may ghost project, mayroong substandard na proyekto. Flood control pa lang yan, ha. Tapos, imbes na head-on, lutasin natin yung ghost project, lutasin natin yung substandard na project. Ang gusto nilang gawin, gumawa tayo ng batas para ipagbawal na yung mga magkakamag-anak na tumakbo. Ang sakit sa ulo, no? Okay lang sana kung yung gagawin ni, alimbawa po na ipasa yung batas. Makukulong na ba yung nag-ghost project dahil nagbatas ka ng anti-dynasty law? Gumagawa po sila ng mga trabaho na hindi po tumutugon mismo sa problema natin. Ang daming ghost project, ang daming magnanakaw. Gumawa kaya tayo ng anti-dynasty law? Oo nga, yan ang solusyon. Hindi po yan solusyon. Ang solusyon po, ipakulong nyo yung mga nagnakaw. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat. Pwede po kayo magpakape. Yan, basa po tayo.